mahal ang aking kuya. Hindi po naman namin na-express yan sa kanya, but because of what you are doing, because of your presence, napatunayan po namin na tunay na siya ay tinawag ng Diyos sa ganitong gawain. Maraming na-bless, hindi lang po kami. Maraming tao na hindi namin kilala, but dumadating dito saying, tama po yung sinabi ni Pastor Pai. Kulang pa po yun kung tutusin. Baka hanggang bukas, marami pa tayong masasabi. Hindi, bunso po ako, malayo yung difference ng age namin, 12 years. But yung pagmamahal niya ay hanggang doon na. Lalo na po nung 20 years ago, umalis po yung tatay namin. Siya na po yung tumayong family man. Siya yung last say, sabi nga, kasama ni Inay. At higit sa lahat, siya rin po yung nagpakita ng tunay na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Before, we really don't understand bakit kami nandun sa church. Just for activity, just for everything. Parang gusto mong i-fulfill na, Lord, gusto kong maging very good sa'yo. But because of Kuya Jun, we understand whether saan man kami nandoon, we can serve God, not only inside the church. Whatever na ginagawa mo, do it for the Lord. Sabi nga, paborito niya pong verse yung, I can do all things through Christ who gives me strength. And His strength is really coming from the Lord. He is man of few words. Laging naririnig ko sa mga eulogy. Tapos na yun. That's it. Bahala kang i-discern mo kung ano yung nasa puso ni Kuya Jun. But kung naiintindihan mo yung gano'n niya, isa lang tinuturo lang. It just point us that it is only God, only Jesus Christ, the soul na pinagdedependahan niya. Wala nang iba. Truly, ang strength niya is from His family, from where He came from. Nabilid siya doon. Out of, namold siya. He allowed God to be really His Father. Dahil alam ko, hindi naman nag-electrician naman, nag-electrical engineer lang, isa lang ang dahilan niya. Gusto lang niyang malakit, nag-spark yung kuryente. Ganun lang kasimple yung desire niya. Pero nagtrabaho siya, ang layo po doon sa tinrabaho sa pinag-aralan niya. Lalo-lalo na yung pagiging pastor, di ba? Paano magiging pastor ang tahimik? Nag-preach siya. Hindi pwede. But God extend His power to this man. Amen. The word comes from God. The word comes from God. Hindi po kanya yan. And no, hindi niya kine-claim yan. Because of His love to His God. Mahirap pong gayahin ang buhay ni Kuya. Kaya nga ayaw ko gamitin na yung John. Sapat ng kanya talaga yan. So, thank you po. Marami pa kung pagpapabayaan niyo kung magsalita, mamaya pa kayo makakauwi. May dadating pa po isang bus na taga House of Freedom Christian Church na gustong makibahagi ito. Nagsalita na po ako ng 15. Sabi, si Ate Tita kasi pinahirap ako dito. Pinahirap akong pigilan. So, wala pa naman yung iba. Okay pa lang po ba? Okay pa, sabi ni Kuya Yan, ikaw kasunod dito, uy. So, yun po, nagsalita ako sa kanyang birthday noong 15. Surprise po yun. Surprise din siyempre sa akin na mapapagsalitin ako. But, di ko alam na after few days, ito na yun. Sabi doon sa birthday, sabi niya, ito yung magandang eulogy. Naririnig ka nung pinagsasalitaan mo. Yung sinasabihan mo kung sino siya. Kaya naririnig mo ba? Kagabi pa kita kinakausap. Sinamahan kita dito kagabi. Ayaw mo naman sumagot. Tutuloy ako sa kwarto.
Ngayon, hindi ka magsalita. Eh, sa bagay, nung buhay, hindi nagsasalita. Ngayon ba kaya? Di ba? At yung iniwan niya kung katahimikan, ang laking challenge sa buhay ng bawat isa sa atin. Na-challenge ako, na-challenge din kayo. Lalo na si Pastor Arnold. Wala? Alam ko yun. Malaki ang iniwan niya sa'yo for the church. At sa amin po sa House of Freedom, bago po sa kanyang goal na marating kami, alam niya kasing matigas ulo ko. Through my wife lang siya lagi nagsasalita. Takot siya magsalita sa akin kahit bugso ko. Kasi alam niya kung gaano katigas yung ulo ko. So, i-make it a point na ma-reach out po kami sa House of Freedom. Nagkaroon ka ng mga one-day journey. At kaya nga po yung 70 yata na attendees hindi pumayag na hindi makarating ngayon. Mamaya po baka nandiyan na sa likod yun. So, yun po yung challenge na to be a disciple. So, hindi po ito nangyayari sa loob ng chapel building, yung pagiging discipler. It happens inside your home, inside your house, inside your office, inside your school, everywhere. Yun po yung gustong patunayan ni Kuya Jun. He wants to reach us. He wants to reach every people. Hindi ako po magpapastor. Dahil mahirap. Mahirap. Hindi ba? Ewan ko, sabi ni sana, hindi mo naman ako pinananagiwin pa. Si Kuya, na lang. Siwag. Ganito mo yung ganyan, tago tayo. So yun po, salamat po. Gusto kong tumawa, ayaw kong gusto ko yung mag-dwell muna ako dun sa huli niyang habit. Iniwan sa akin nung binihisan po siya dun sa morgue. Ako po yung kasama niya. Ewan ko bakit gusto niya akong kasama. Nung pumunta po ako sa Manila, 4 naman yung mga kapatid kong nandito. Binigbit po ako sa Cubao. Sama mga Ilocano, nahirapan po ako. JT Banger lang po natutunan ko. JT Banger, natuto ko kumain ng Ilocano. Ayun po sila, yung nagmahal sa akin na si Manang Jean, si Manang Josich, Bebido, si Ate Tita. Sinama po ako. Tapos nung biglang pinalis ako, nung lumipat po sila sa Bikutan, sinama na naman po ako. Isipin nyo, FE yung pumapasok sa Bikutan ako titira. So, bakit? Anong gusto ba ni Kuya? Pero huwag mo isasama mo. Dito ako. Kuya, promise. Hindi ako sasama sa iyo muna ngayon. Hindi pa ako ready. So, yun po ay, hindi ko alam kung ano yung gusto niya, bakit nakasama. Siguro namin miss niya ang bunso. Ayun, matagal ka niya. Dahil matigas. Sabi ko na nga ba, matitigas ako din. Dahil matigas na po talaga ulo ko, hoping siya lang makakapagpasunod. Pero marami pong bagay talaga. Sabi ko, mag-announcement lang ako, di ba? Anyway, I just grabbed the opportunity. Tama na nga. Announce ko po na maraming salamat po. After this po ay meron po pong sunod na dadating. Yun nga pong 70 isang bus mahigit na taga House of Freedom to be with us. At ang matigas din ulo ni Ate Tita pala. Ang libing po ay sa Thursday, umaga, alas 9 po may worship dito. Tomorrow, still open pa rin po para magkaroon ng gathering for Kuya Jun. Let's stay. So, i-cremate po siya. Bakit ko sinabing matigas ang ulo ni Ate Tita? Hindi niya sinunod si Kuya Jun. Siya na yung nasunod. Alam ko naman, madalas siya ang nasusunod. And even to the last, si Ate Tita yung nasunod. Dapat po cremated na po siya. Hindi na natin siya makikita. But, sorry, Kuya. Matigas ulo namin. Wala ka nang magagawa. So, cremation po, 11 o'clock. Ganun po. Tapos, yun naman pong dahil nga po Caviteño naman po siya, hindi po pumayag yung mga taga Caviteño na hindi siya makabalik sa Cavite.
So sa March 8 po, linggo, meron po uling gawain para sa kanya, para sa mga, especially sa mga Caviteño na hindi makapunta dito. At kung may time kayo doon sa House of Freedom Christian, sa chapel po, doon po gaganap yung 3 onwards, or onwards, 3 get together lang, another gawain. So, yung pong 5 pala ay birthday po ng nanay namin. It will be her 90th birthday. 70 and 90, 20 difference. At the same time, almost 20 years na rin pong umalis yung tatay namin. So, it seems parang 20, ang birthday ko ay 20. Yay! Talo kayo doon. Nakaisa ko doon. So, 20 is a significant, but maraming salamat po. Napasayan nyo kami. Sana patuloy nyo po kaming pasayan, especially po yung pamilya ni Kuya. Hindi ko po mapangako na lagi kaming nandiyan sa kina Kuya, kay Ate Tita. Pero pwede po siyang tumira sa amin. I sure. Sana. And anytime po. So, yun po. Maraming salamat. Sabi ko po, hindi wala ko ba yung susunod para may time pa tayo mag-mingle sa mga taga-Alegro po. Yun. Salamat po. Natakot man kayo kay Kuya. Sana huwag kayong minahan nyo na makita siya sa ganyang sitwasyon. Ang mga taga-Aztec, meron din po ba? May taga-Aztec. Na-meet ko po yung isang boss kasama niya doon. Yung iba Eric Sim. Po, ito-introduce niya sa akin nung quad. So, magiging golf buddy ko na rin po si tinuruan niya po kasi ako mag-golf. Talagang gusto niya kasama ko eh. Nag-tennis siya. Tapos na ba ako, hindi ba? Tinuruan niya mag-tennis. Pinilit niya ako mag-tennis. Pero sa basketball, talagang saludo na yan sa akin. Hindi niya kaya ko. Sa golf, yun pinatunayan niya na siya yung mentor ko. So, sabi niya, tuloy mo lang yan. At ang huling habilin niya, iniwan nga po niya sa akin ay hindi ko sa dala. 2 T. Isang mahaba, isang maigse. Ibig sabihin, tuloy ko lang daw mag-golf. Yun po yung huling, nung bago siya ilagay dito, pagkalagay niya dito sa coffin, inabot sa akin nung nagbihe. Sabi niya, may naiwan po ang kuya mo dyan, nakala ko pera o something. Maglabas 2 pirasong tea. Tapos lalo ko ako napaiyak. Hanggang dulo, yung love niya, na in-enjoy niya, enjoy ko rin daw. Yan, enjoy ko din daw po. Sasamahan ako ni Pastor yan. So, yun po. So, tapos na po ba ang program ng BF? Di ba? Tapos na po yun. Yun na po, sa bagay. Benediction na yung ginawa ni Kuya Pai. So, baka po mayroon pang gustong magsalita. Siyempre, yung mga taga-Alegro, taga-Aztec. So, since wala naman free-flowing yung program, you can say something sa inyong principal ba? Or, ayan na si JPR. JPR ba tawag niya sa akin? Ayan na si JPR. Baka po may gustong mag-extend ng something. Ginugulo ko yung programa. Or from sa BM, meron po. Ay, ang Alegro. Ayun. Babalik po kayo. Kung hindi kayo babalik, magsalita na kayo ngayon. Babalik kayo. Attendance, bantayan itong mga mukhang to, picturean. Yung taga-Aztec po, baka po may gustong sabihin something for Kuya Jun na hindi namin alam na ginawa niya doon. Baka may inuwing kuryente yan doon. May inuwing transformer. So, yun po. Ikaw ba? Tama na daw, sabi ng asawa ko. Talagang wala akong magagawa yan. Thank you po from the bottom of our heart. To God be the glory, nangyari man to. Nakita namin kayo, naramdaman namin yung pagmamahal mo. Truly, God is a good God. God is good. Amen po.